Hi guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, papauwi pa lang po kami papuntang Sugod. At meron po tayong pag-uusapan ngayon tungkol sa lindol na naganap sa amin. So ayan, alis muna kami ni Papa Bits. At medyo haba-haba po yung biyahe namin. So ayan, let's go guys. Alis na po kami. Iniwan muna namin si Jing. Dito po kami nabutan sa Compostela na malakas na lindol. Ayan, iniram lang muna namin yung motor sa kanya pauwi. Babalik na lang po kami bukas. Baka hindi pa mag-klase. Suspended lahat yung klase. Kahit saan. Titingnan natin po yung mga napinsalang kalsada dahil sa Carmen daw, tulay ng Carmen medyo may sira. So ayan guys, nandito na po kami sa bahay, kararating lang po namin at saka wala naman po akong nakitang damage sa kalsada sa biyahe namin, kundi dito lang papasok sa amin medyo merong nag-crack po na simento. Tapos ayan po sila, nagbakwit pala sila kagabi sa bukid. Dinala po sila ni Sir Regan doon sa bukid daw. Ewan ko kung saan silang bukid. Kasi sabi ko sa kanila, wag kayong umalis kasi pag mag-tsunami naman, hindi naman yata yun aabot dito sa amin dahil medyo mataas yung lugar. Brown out kagabi. Pati yan na brown out pa. Ha? Brown out pa. Tapos doon din sa Tacloban, brown out din. Yun. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko kagabi nang maglindol kasi sabi ko, yun, inalala ko din dito po. Basta nagkalat po yung namin. Yung motor ni Christian, natumba po yan. May natanggal. Pati yung motor ni Ronald, nakasandal yan dito sa sa pader. Napilo. Kay meron. Yung mga nagkalat yung mga buti. Pati siguro yung hanger. Kasi nandito, ayan, nakasabit na din yata to sa sa lindol. Nahulog ito. So ayan, medyo may nasira sa sa motor ni Ronald kasi napasandal yan dito natumba. Tapos yung natanggalan mo? Ito? Atong usa nga motor na man? Ito. Nakadala tiya dida. Ayan, matibay yung sa amin dahil hindi natumba. Ito lang. Tapos yung mga gamit ko doon sa loob, nagkalat din kasi nagkandahulog. Ayan, hindi na po nasa ayos. Yan. Tapos dito, ayan, tingnan nyo. Yan, nahulog yung display. Tapos yung table office ni Papa Bits or office table, ayan, nagkalat. Yung speaker daw niya, yung mini speaker, lumangoy sa suka. Tsaka wala naman po kami na sira sa kalsada. Yan, kumakain na sila. Nag-evacuate pala sila dito. Nagpunta sila sa bukid. Brown out pa rin hanggang ngayon dito. Buti na lang sa Compostela hindi po brown out pero nag-action na broman out pero hindi po na tuloy. So yan, mano tayo na makauwi dito kasi si Mama waling chat sa akin kasi nga sumama sila Christian dito sa pagbakwit doon sa bukid. Tapos umuwi daw sila kaninang madaling araw, alas 4. Tapos kami naman, hindi po kami nakauwi kanina ng madaling araw dahil malakas yung ulan doon sa Compostela. Masarap lang itulog. Tas
hindi naman po ako nagpursige na umuwi ng maaga kasi wala naman pong klase. Isa pa yung nang dahilan. Nagiyakan yung mga bata dito sa lakas ng lindol. Natakot sila kasi pagkakamaya-maya lumilindol. Mga aftershock ba? Natatakot sila. Pero yun, sabi ko, hindi na lang sana sila umalis. Tapos, sabi ko kay mamawalin, sabihin mo na lang kay Christian kung halimbawa mag-tsunami, may hagdanan doon, akyat na lang sila sa bubungan. Pero alam ko naman na hindi mag-tsunami. Tapos, yung naisip ko kagabi, gusto namin umuwi. Kung mag-tsunami man, kami ni Papa Beach yung madadali sa tsunami dahil malapit lang sa dagat yung highway. Pero hindi naman po maraming dito sa amin na pinsala. Sa lang, yung sa Bugo, yung nila, Jollibee, humilig, nag-collapse. Tapos doon sa daan bantayan, yung simbahan nila nasira din, yung krus nahulog. Tapos sa San Remigio Sport Complex, yun maraming pinsala din kasi na nag-collapse din. Timing may naglalaro daw. Hindi daw kasi may naglalaro talaga. Tas yun, marami pong na-injury. Tapos may isang na-rescue na hindi na daw humihinga. Tas hindi pa nila confirm kung ano talaga, basta wala ng pulso. Hindi pa nila dinideclare kagabi kung wala na or ano. Basta ganun. Kasi nag-collapse din doon sa San Remigio Sport Complex. Maraming injury. Tapos hanggang ngayon sa umaga sa Facebook, meron po kaming nakita na isang maglalaro na itong kamay niya daganan, tas parang bumaliktad pa ganun, dalawang kamay niya. Tas sabi niya tabang daw kuno tabang, bali yung dalawang kamay niya. So maraming napinsala kagabi yung yung malakas na lindol. 6.7 dito sa Cebu. Tapos parang medyo malakas doon sa Leyte dahil 6.9 daw. Tapos yun, pag lindol, marami talagang nag-chat sa akin na thank you po sa mga nangumusta at nag-update po kung safe lang po kami. Safe naman po kami lahat. Ang kaso lang, nandoon ako sa Compostela. Sila lang po yung dito. Kaya ayun, parang nagkalat sila. Napunta sila sa sa bukid. Sinama po sila ni Sir Regan. Pero iniisip ko naman na kung mag-tsunami, hindi naman talaga dito delikado kasi medyo mataas yung lugar. Na aalala ko lang noon nung magbagyong Yolanda kasi October 20 po lumindol din ng malakas sa Leyte. Tapos pero yung pinakamalakas sa Bohol na yun daw umatras yung dagat. Tapos pagka November 8 bumagyo ng Yolanda na yung tubig doon napunta sa amin. So yun din po yung iniisip ko, yung mga pangyayaring ganyan na pag lumilindol ng malakas tapos yung dagat umaatras. Kasi umaatras parang umiikot yan ganun. Sabi ko saang lugar na naman yan ibabagsak. Yun po yung naisip ko. Na ngayon naman po meron naman bagyo na nakapasok po na sa PAR. Nakapasok na daw ng Pilipinas at si Paulong bagyo. Paulo po yung pangalan. So ayan, October 1, ganun po yung naranasan namin na last
September naman po ng gabi. Tas ngayon October 1 na may bagyo. Tas ayan, pag-alis namin doon sa Compostela, mainit. Tas pagdating na namin dyan sa may Katmon, medyo makulimlim at saka malamig yung simoy ng hangin. Tapos sinitingnan-tingnan ko po kasi sabi may nasira daw sa Carmen na tulay. Pero parang wala naman kasi mga bagong gawa yung mga tulay. Parang wala naman pa ako nakita. Pagpasok namin dito sa amin, yun, crack na nga yung daanan namin, mas nadagdagan pa yung pagka-crack. Tapos dito sa bahay kagabi, nagkalat talaga yung mga gamit. So, marami na naman po tayong ayusin. Tapos hanggang ngayon brown out pa at siguro walang tubig yung tangki namin. Kasi brown out. At saka sa saliti din brown out. Ang laking pinsala talaga ng lindol na naganap kagabi. Yung bahay ni Jing doon tinitingnan ko, yung hagdanan niya bakala parang dinuduyan. Tapos si Jing nandoon sa CR. Timing na timing lang yung pagdating ni Jing kasi sabi niya dadating siya mga alas 7 or alas 8 hanggang sa umabot ng alas 10. Tapos pagdating niya mga alas 9:30 ganun. Tumawag siya na sabi magpapasundo siya doon sa elementary banda sa may hardware. Tinuro ko naman si Papa Bits kung saan siya susunduin. Yun yung inano lang po ni Papa Bits yung elementary school. So tawag si Jing. Nasaan daw na si Papa, nasaan? Wala na daw sasakyan dito hanggang sa mag-aalas 9:45 na tumawag ulit siya na sabi niya sumakay na lang ako ng pedicab, wala pa daw si Papa. So, sabi ko agoy, yung pala nag-ikot-ikot na si Papa Bits kung saan niya makikita si Jing. Tapos yun na anuhan na lang niya, nabutan na or nadaanan na sa pedicab na si Jing. Tapos yun pinasakay na niya, tapos sabay na silang dumating sa bahay ni Jing. Tapos pagkapasok ni Jing, tapos nag-CR po siya. Yun, parang pakiramdam ko parang akala ko yung inuupuan ko lang yung umuyog, ganun. Tapos hanggang pagtingin ko, yung hagdanan gumaganon na. Tapos natingnan ko yung computer ni Jing, parang mahulog na. Sabi ko, Papa Bits, hawakan mo. Yun, nawakan niya po. Tapos pagbukas namin ng bahay, lalabas, nakita namin na po yung mga tao na is nandun na sa labas. Walang mga chinilas. Nagsilabasan na po sila. Kami po yung nahuling lumabas. Pero si Jing nandun lang sa CR. Hindi siya lumabas. Tapos yun, sabay-sabay po yung nag-chat sa akin sila Rosan. Basta doon sa amin, chat sila, kumusta kayo? Ganun. Sabi ko, iwan ko lang sa bahay kasi nandun sila sa labas. Linabas nila yung folding bed dahil sa labas daw sila matutulog. Na hanggang nabalitaan ko na lang po kay Mama Walin na sumamanap pala sila papuntang bukid. Babasa ko sa GC namin na yung iba mga tao dito doon po nag-evacuate sa simbahan sa Katmon. So punong-puno na. So nagpaiba na lang dito sila sa taas, banda roon sa isang gym. Pero pagka alas 4 daw umuwi sila. Yun nga sabi ko, no kaya kung umuwi kami. Pero kung mag-tsunami man, kami po yung maaabutan ng tsunami sa kalsada kasi malayo pa. So ayan, yung oras is alas 10:30. Umalis po kami doon sa Compostela alas 9:30. Mga alas 9:20 siguro yun. Tapos ayan, alas 9. Tapos sabi ko ay Papa Bits, hinahinay lang po tayo kasi titingnan natin kung ano talaga yung mga nasira. Parang wala naman. So ayan, mainit. Kasi brown out. Nahulog pala yung display namin diyan sa taas. Buti na lang hindi nag-leak yung namin,
Sabi nga ni Pinsoy kagabi daw, yung kwarto kuno namin is humihilig na. Yung kwarto doon sa loob humihilig na. Tas yun nga, thank you po sa mga mga nag-chat sa akin na kung okay lang po kami. As in, okay lang naman po kami. Pero marami pong napinsala sa iba't ibang lugar dito sa Cebu. Kawawa naman po yung mga yung Jollibee sa Bugo. Humilig talaga kasi yung first floor parang bumigay. Humilig talaga. Iwan ko kung mayroong na mga crew. Kung mayroong na injury. Ngayon, hindi tayo makakapag-update, hindi tayo ng Facebook dahil brand out, wala tayong load. Iwan ko kung hanggang kailan po yung brand out dito. Sa Compostela, hindi naman po brand out. Tapos ayan, meron tayong dala ditong Ito po yung dala-dala ni Jing. Binili daw niya po ito, masarap. Mamon. Ito po yung dala niya, isang box po ito. Binala ko. Yung naiwan niya, yung naiwan doon sa kanya is 3 peraso na lang. Kasi yun natutulog yun, magpapahinga yun si Jing. Sabi ko, uwi muna kami dahil sa bahay wala pang klaro. Doon daw sila sa bukid. Oh, Isoy! Ayan ka mga bata. Krislin! Oh, ate, hatag. Kuya, ihatag ani nga dito. Kuya. Tapos Kuya, tas Papa Christian. Oh. Siya. Papa Witch. Kawawa naman. At ngayon, tambay tayo. Walang kuryente. Naram namin yung motor kay Jing kasi babalik pa naman kami doon. Tingnan lang natin kung bukas may klase or kailan po yung suspended. Sabi nga ni Jing kagabi paglindol at tingnan nyo kuno masususpended daw yung klase. Yun, automatic nang nasuspended. Nag-advisory ka agad. Init. Natapos na din tayong maglinis sa loob. So, hindi muna tayo maglalaba ngayon. Kinuha ko muna yung mga nilabhan ko na tuyo para tupiin. Yung iba nilabas ko. Brown out talaga. Walang signal. Walang ka-signal dito. No internet. Yan. Tupi lang muna, tupi. Para magliwanag yung loob ng bahay. Doon kay Jing, hindi ko pa kinuha yung mga labahan niya doon sa bag. Siguro mga bukas, kung walang klase, makabalik tayo doon. Saka na lang tayo maglaba. Saka, or sa Sabado.
Tingnan lang natin po kung hanggang kailan yung suspension ng klase. Kasi i-check pa yung mga building. As in, malakas talaga yung lindol. Dumuduyan yung ano ni Jing doon, hagdanan na bakal, dumuduyan. Tsaka maraming napinsala sa Cebu City, sa Bugo, Daan Bantayan. Ngayon, yung problema namin dito yung tubig sa tangke, pero meron naman pong tubig sa puso. Sa puso lang muna maliligo. Dami, oy, dami. Init. Tahimik yung buong paligid. So, ngayon guys naman, iisipan namin ni Papa Bits na magpunta ng Tabuelan, kung saan nandoon sila Alreds sa mama niya. Tanghaling tapat. Kasi wala naman tayong magawa sa bahay dahil brown out. Tapos naman tayong magtupi, hindi lang muna ako naglaba. Sabi ko kay Papa Bits, kaya mong mag-drive. Puntahan natin sila Alreds. Tapos, bumili tayo ng gatas, wantay na swak, at saka kape. Pasalubong natin kay Alreds. Di po tayo nakabili ng biskwit. Guys, tingnan nyo yung nangyari. Nag-ano pala dito, kaya na medyo natra-traffic. Na ano pala yung bukid. Yan. Papasok na po kami papunta kila Julie sa Libungaw. Yan yung daanan nila. Road. May naadaanan po kami kalsada na ang laki ng biak guys. Hindi ko lang mapicturean dahil or mabidyohan. Mabilis yung pagpatakbo ni Papa Bits. Mag-adventure muna kami ni Papa Bits. Mag-adventure. Ayan, nasira pala yung kalsada dito. Nasira yung bahay. So ayan, nandito na kami guys. Akala namin nawawala na kami. Nakadalawa po kaming magtanong. Ayan, ano pala dito. Maputik. Bagong washing pa naman yung motor ni Jing. Pinasingan ni Papa Bits. Wala lang sa plano po yung pagpunta namin. Naisipan ko lang na magpunta. Pasado alauna na guys. Tapos kinakailangan makabalik kami or makauwi mga alas 4.
para hindi madilim yung yung pagbiyahe. Sige dit, ngadto nala unahan. Pinapauna ko na lang si Papa Bits kasi maputik. Magugulat ngayon sila Joy at Alrets kasi di nila alam na pupunta po kami kasi wala ngang signal. Iwan ko kung meron silang kuryente dito at saka wifi kasi may wifi si Joy. Aray. Meron tayong pasalubong kay Alrets. Ayan. Milo, kalahati lang na Milo, kalahating dosina, tas biskwit, Skyflix, tas swak, tas kape din nila nila Joy at saka ni Dundun. Alam mo na yung pasalubong natin. Yun lang po yung nakaya natin. Yan lang po yung nakaya. Oh my gosh. Hiningal ako sa kalalakad. Ayan, bumaba naman tayo guys kasi maputik. Bagong washing. Yan na po yung bahay nila Joy. Joy! Unexpected visitor! Nakakapagod! Ay! Maupay! Ayan. Brand out din. Tapos sakto kararating lang din po nila Joy dahil nag-evacuate daw sila. Kasi malakas yung lindol dito sa ibabaw. Tapos nag-evacuate po doon sa mama nila. Tapos natumba din lahat yung mga motor nila na nakaparking dito. So, bali si Alrets nandoon pa sa taas. Doon sa mama ni Dundun. Yan. Tahimik. Brand out din. May namatay pala dun sa nahagip sa video ko. Bahay na nasira. May namatay daw. Isa. Aftershock. Nakaabot po kami ng Kanlimaw nang hindi inaasahan or plano. Oh, asos man kay di ba linugin na bata. Hikaloy. Kaya kapukmit ni mama kagabi. Bagay ang papel. Kain tayo guys ng sinugbang rimas. Yan, sinugba lang. Sinugba? Suba. Tawag nila kulo. Sabi ko, hindi buaw. Tapos ayan, mayroon silang baboy na prito. Tapos ito po yung sinadya ko guys. Saging na, anong pangalan nito? Bangaran. Lakatan? Tapos hindi ko naalala na birthday pala bukas ni Mama Joy. Advance happy birthday pala kasi bukas hindi na ako makakapunta. Malakas pala yung nila dito kagabi. Lindol. Yung bahay nila is nandoon sa baba. So nag-evacuate sila dito sa taas. Sa mama ni Dundun. Yan. Yung nila. Tadyaw. Tapos dito yung bahay nila dati ni Joy dito.
Inarton na. Tindahan dito sa Dito na sa katong Tigbawan ang gibutangan lagsuga. Aw kanang kuno mga bugas. Pang suksok dito mga. Ayan guys! Kumusta po ang lindol-lindol dyan? Dugtungan ko lang po yung vlog ko kahapon dahil hindi natapos. Tas brand out. Walang internet. Hindi po ako makapag-upload. So ngayon guys, katatapos lang natin maglaba. Yan, nakaligo na. Tas ayan po yung mga bata. Nagaantay kasi meron po akong ibibigay na blessing. Galing kay Tita El. Alam nila guys. O, sige. Pila. San? 200. Thank you po. Kay Pinsoy. Uy, anong masasabi? Thank you. Sia. Thank you, Tita M. The winner is yung honor. Si Chrislyn. Salamat po, Tita M. Tapos may dalawang pampaal. Last. Papa Bits. 500. Maraming salamat sa inyo, Tita M. May Si- pila na lawat ako. Si Christian hindi nagpapakita. Hindi ko ibibigay yung kay Christian. Adi, ayaw mo? Tao po. Katagaan ka ng 500. Barakay. Salamat po. Yan. Wow. Ha? Tita M. Salamat. Tao po. Panggasolina daw. Palis po kami guys. Papunta po kami doon sa Compostela. Kay Jing. Mag-evacuate po kami doon kay Jing kasi lilindol pa daw. Para nandoon kami tipon-tipon. Wala pa naman klase. Suspended. Tapos, meron din po si Tio. Tapabigay kay Tio, isisend ko na lang kay Mariel, 500. Tapos pati kay Ronald, isisend ko na lang din kay Ronald sa GCash kasi nandoon po siya sa trabaho niya. Kasi hindi po sila siguro hindi po sila kasama sa budget sa pagkain. Sila lang yung bumibili. Punta po kami kay Jing. Naglaba muna ako para walang labahan pag alis ko. Ano siya? Ano timihingiun? Ha? Kantita? In Jollibee. 100 lang daw sa kanya ko, no? Hihingi daw siya ng Jollibee. Kaya hindi rin natapos yung vlog ko kahapon dahil naglubat po tayo guys. Dahil wala kaming kuryente. Naki-charge po kami dun sa generator. Parang hindi po nagcha-charge ng mabuti. Ayan, oo na po kami. Kukumute lang kaming tatlo. Bali si Jing, si Chrislyn, kay Papa Bits sa Angkas. Meron na pong bus. Si Sansan kay Christian. Nakasakay na po kami ng bus. Doon si Sia. Dito po kami. Doon muna kami kay Jing matutulog kasi malagi pang lumilindol. Pinakapunta muna kami ni Jing doon sa kanya. Excited naman po yung mga bata na pupunta po kami ng Compostela. Ayaw po sa bahay. Si Sia, iyak yan nang lumakas po yung lindol daw. Yeah.
Nasa ano na po kami sa Binungkalan. Mabuti doon kay Jing kasi may may kuryente. Kami wala pa. Tinapak po kami ng lamok kagabi dahil walang ilaw. Tas pag-uwi namin kagabi galing doon kay Joy, nagluto ko sila Joy na pinaupo na umano, dalawa. So bali yung isa pinadala sa amin ni Papa Bits pag-uwi. Dinala ko naman ngayon sa dinala ko naman ngayon papuntang Compostela dahil sasabawan natin. Doon ko na lulutuin. Meron namang kamalunggay doon din kay Jing. Kung maabot natin kasi mataas. Yan, ano na? Aray. Malikot yung camera guys. Malikot yung camera guys. Sorry po kasi nandito po kami sa last tubo. Nagbabounce po kami, nagbabounce. Basta lang na inaangkas ko na lang si Chrislyn kay Papa Bits para yung pamasahe namin is kaunti lang. Bali yung may pasahe lang sa kanila si Pinsoy. Kasi grade 3 na daw si Pinsoy. Ito grade 1 pa lang. Walang pamas. Ano na? Suka ka na? Kaya naalog daw yung ulo niya. Pero nagdala lang po ako ng plastic. Tapos may baon po kami na biskuit dahil hindi pa kami nagpumagaan or magtanghalian. Doon na kami kay Jing kakain. Alas 12 na po yung oras kasi naglaba pa ako. Tinapos ko muna yung paglaba ko. Hinintay lang nila ako. Kasi ayaw kong umalis na meron tayong naiwan na labahan. Tapos chinat ko na si Jing na papunta na po kami sa kanya ngayon. Nag-stop over muna yung bus. Amo ito? Mudat. Ano? Mudat. Ha? Ha? Palit-palit lang to. Gustong bimili si si Pinsoy. Yung pera mo, kaya tumang kay ate. Kami na biskwit. Gusto talaga bumili sila. Pag may pera yan, gusto talaga bumili. Si Pinsoy yung tingnan nyo guys, oh. Yung dalawa. Bibili daw siya ng cup noodles. Bababa lang po namin ng bus. Tapos ayan, ikot pa sila dito sa Iwan ko kung nauna na sila Papa Bits pakarating. Malagay, umalagay. Tara na, tara. Nantuan na kita eskwelahan kaya ito yung tito. Ito po yung eskwelahan. Na kami kay Jing. Huwag ko sila Papa Bits kung nauna na. Dili. Parating na din po kami dito guys. Ayan. Sasabawan natin. Lalagyan natin ng patatas at saka gabi. Magpapakulo na tayo ng tubig dahil yung manok luto na yan. Bali, tinimplahan na po yan. Kinuha lang yung sabaw. So, ngayon, lalagyan ulit natin ng sabaw. Lagyan ng siling labuyo. Para nang makakain kami.
Diretso tanghalian, umagahan, kasi hindi pa kami kumain. Diretso lang po kami biyahe dito. Nagsaing na sila, kasi pinapagsaing ko na lang para pagdating ko yun. Ano sila? Hindi, tigka o ni Bunjing ko niyala didi. Luto na yung ulam namin. Ayan. Lutong-luto na po yung gabi at saka yung patatas. Yan na lang po yung hinalo natin. Kasi mataas yung malunggay dito. Hindi maabot. As in mataas. So, ayan, luto na. Mas lalong sumarap po yung manok. Ayan. Goods na po, goods. Patayin na natin yung apoy. Gutom na kami guys. Walang dasalan. Kain agad. Alas 2:15 na. Kakakain lang namin. Mga bata nandun sa sa baba. Hindi ko lang niharap kasi nakahubad pa si Sansan. Nagbibihis dahil naligo. So ayan guys, nandito po kami sa taas. Katatapos lang po natin maghugas. Ayan, nabasa po yung t-shirt natin. Sabi ko, akyat tayo dun sa taas dito na. Pahinga muna tayo. Matutulog kasi kulang po kami sa tulog. At saka si Pinsoy at saka si Christian is nandoon nagpapagupit. Si Sansan at si Papa Bits naman is nandyan sa baba. Katulog na si Papa Bits. Napagod po kami sa kabibiyahe. Yan po yung dalawa. Sina, yun na, higa. Dito muna kami sa taas. Kasi wala si Tito Jing. Wala pa si Jing. Pagpunta namin dun sa eskwelahan, wala siya. Sarado yung room. Sabi niya is, nandoon daw sila namimili ng para sa mga affected sa lindol. Sila magbibigay ng kaunting tulong. So parang namimili po sila ng ipamimigay para daw para daw kuno hinabang. Nung hinabang ba yun? Tulong ba ang tawag sa hinabang? Kaya hindi na namin binuksan yung room niya. Diretso na lang po kami dito. Kasi nauna na po sila Papa Bits at sila Christian. So yan guys, papahinga muna kami ng mga bata. Bye-bye muna guys. Bye-bye. Dito muna kami sa Compostela. Iwan ko lang kung may klase na bukas kasi Friday, pero parang wala pa siguro. I-street na lang yan na walang kasi i-check pa yung room daw kung merong mga buak. Katulad nito guys, yan. Nahulog yung molding po yung nahulog dyan sa gilid sa ni Jing. So yan guys, thank you for watching po. Bye bye muna. Bye bye guys. Bye bye. Thank you Tita Im. Thank you Tita Im. Thank you Tita Im Sa blessing. Sa blessing na pinadala mo. So ayan. Naman Jollibee. Susunod daw Jollibee. At saka kay Tio, naibigay na din namin yung kay Tio. Sinin ko kay Boss Stephen. Thank you po. Bye-bye po.